Karambola sa DWIZ. Oh! Karambola, karambola, tuwing umaga. Balik tayo, Karambola sa DWIZ 882 at Aliw Channel 23. Kasama natin Jonathan De La Cruz, Joel Laksamana, ako si Conrad Banal. Good morning. Good morning. Sa inyo. Good morning. Okay. Okay. Ngayon, meron pong report. Ang sinasabi nitong si BI, Bureau of Immigration Commissioner, Norman Tansinco, yan daw po mga estudyante sa Cagayan na ngayon ay naging kontrobersyal. Mga Chinese nationals po na nasa Cagayan province in the north. Okay? Ang sabi nila, mga students daw po yan, mahigit 1,500. Ang sabi po ni Immigration Commissioner Norman Tansinco, hindi law po yan, lahat naka-enroll. Out of 1,500, mga 480 lang ang naka-enroll. Kalahati. No, ganun. One-third. One-third. Oh. Wala pang one-third. At doon sa mga naka-enroll, wala pang 100 ang talagang pumapasok sa classroom. Yan ang sabi ni Norman Tansinco. So, yung report na yan, presumably, galing sa university at saka sa CHED. Oo, kasi sila Kaya daw po siya ngayon, nagre-request na mag-meeting sila ng CHED. Yan. Tsaka yung Interagency on Foreign Students. High-level meeting daw po. Para malaman ano ba ang role ng isang ahensya dito sa mga foreigners na nag-aaral dito. Ito ang record. Okay, Mr. Tansinco, ito po ang record. Noong 2023, kayo nag-issue ng mahigit 24,000 student visas to various nationalities. Bakit? Ganito po kasi yan. Ang DFA, mag-i-issue ng tourist visa sa isang youth, kabataan. Pagkatapos pagdating po dito, pupunta sa BI, Bureau of Immigration, at ipako-convert yung kanyang tourist visa to student visa. Sino may kasalanan yan, Mr. Tansinco? Okay. Kung kayo, hindi DFA yan nag-i-issue ng visa. Ngayon, gusto nyo makipag-meeting para malaman daw kung ano responsibility. Simple lang, BI. Kayo ang nagko-convert ng mga visa into student visas. Yung conversion na yan, governed by certain protocols. Supposed to be. Ng student visa. If you are a tourist visa coming in, okay, at magko-convert ka to anywhere, to anything. For example, gusto mong mag-convert into a student visa, o mag-convert ka to a working visa, o mag-convert ka to some other kind of visas. Marami silang mga visas Okay. May protocols yun. Okay. So, presumably, pag student visa, you have to go to a certain accreditation. Okay. Sa pag-aaral. Natangkap ka na ba dyan? At regular report. Regular reports, etc. Yung ganon. In other words, you have a body in the BI that handles all of these things. Ganito po Yan ang palusot nila, nagiging student visa, Bureau of Immigration. Sa 24,000, mahigit 16,000 doon ay mga Chinese nationals. At karamihan dyan daw, apparently, supposedly, nag-aaral sa iba't ibang universities. In Metro Manila. Okay. Pero ganito ang patakaran dyan. Yung po mga universities na tumatanggap ng foreign nationals, kailangan regular reports po yan. Doon sa Interagency on, tawag dito, Interagency on Foreign, Interagency Committee on Foreign Students. Ayan, nagre-report po dapat yan.
Ginagawa ba yun? Ang Mga schools. Unang-una, sinong secretariat niyan? Presumably, CHED yan. Supposed to be. Kasi student visas eh. Hindi, ang sa akin, magsisimula ka, but lahat na lang ba mag-apply, bibigyan mo student visa, Bureau of Immigration? Hindi, kaya nga, that particular interagency should be the one endorsing it. Bakit mahigit 16,000 na Chinese nationals ang binigyan nyo ng student visa noong isang taon? Bureau of Immigration. Tapos lumalabas na ngayon na kayo pambida dahil kailangan magtawag ka ng meeting. Sila ang whistleblower. So, ang ano ngayon dyan, isa lang, Ayos ba yun? Ayos ba yun? isa lang naman ang question dyan eh. Ano? Unang-una, is there a protocol? Number one yun. Anong ibig mo sabihin ng protocol? Yung arrangements, what are the conditions by which you are going to convert? Issue student visas. Convert from whatever. From tourist to student, for example. Ngayon, kailangan may mga nangyayari. siyempre, alam mo yun. Kondisyon. That's supposed to be, it has to go through that interagency precisely because nagkaroon nga ng interagency. That's supposed to be vetting. DFA, BI, at Ba't CHED. ka nagtatanong ngayon? Dapat, supposed to be, nandiyan ka. Dapat ikaw ang nakakaalam niyan. Ikaw nag-issue ng student visa. Ang agency for granting visas, talagang DFA yan. Ang nagko-convert to student visa, Bureau of Immigration po. Ano yan? Baka kailangan yun ang pigilin. Hindi Yung dapat Bureau of Immigration. Hindi, kaya- Baka dapat ilipat sa ibang Yung agency. conversion. Hindi, kaya, Dahil po medyo hindi matamis. Hindi, kaya nga Tansin Ang track po record. is calling for a high-level meeting. Ayan. That's supposed to be the interagency already. Para sila mismo mag-clarify anong role ng each agency. Ganon. Bakit ibig sabihin yun that you have been doing all of these things Whitewash yun, pare. from way back? From way back. From way back. magulo- It's not as if ngayon lang ito Yesterday nangyari. nangyari. So, ibig sabihin, you don't even have any kind of arrangements? Mayroon. You have to know. Hindi, bakit nga kailangan Bureau of Immigration? Ako, pinag-isipan ko yan. Bakit sila ang kailangan mag-convert into student visa? Hindi, kasi these people are already here. Oo, nakapasok Nakarating na yan eh. So, they have been issued visas getting into the country. So So, meron na silang... they're staying in the country. Hindi, as tourists. Well, kaya nga. And then, if you are going to... Ang inaano Hindi dyan, ba dapat may mga proof ka kung magko-convert ka to student visa, like enrollment? that's what I'm saying, yung protocol. Bakit? Doon daw sa mga nasa Cagayan, out of 1,500, wala pang 400, wala pang 500 na naka-enroll. Okay? Nasaan na yung... So bakit na-issuehan ng Bureau of Immigration ng student visa 'yon? Hindi pala naka-enroll. Ay, hindi. Kaya nga. Yun ang ngayon. Hindi. Kaya Anong ginagawa nila habang hindi sila naka-enroll? Could be anything. Pogo, whatever. Distance learning. Distance learning. Hindi. Pumunta ka pa sa- Kaya ngayon ang gusto sa- natin sa malaman, Cagayan. is this conversion effort working, number one? Ano ba yung mga protocol ninyo dyan sa conversions? Yun ang dapat natin malaman. So yun muna. Yun muna. Kung whether naka-enroll o hindi, di ba dapat lookout niya yan? Kung hindi naka-enroll, nakawala. Yung kung hindi Nakawala pumapasok at naka-enroll sila, Another issue. lookout naman ng student yun. Hindi ba? Saka ng eskwela, ano ba yan? Ito ba yung press release ni Wala, Tansico hindi. ng BI o in-interview siya, nag-press con? Kasi dapat yan ang unang tatanungin ng reporter siguro, ng editor. Tanong mo nga anong inyong protocol Oo. Paano nangyayaring conversion? Wala dito. Baka press release. Basta rito, we are calling out. Ang problema raw po rito, ang sabi ni Surigao del Norte, Representative Robert Ace Barbers, noon daw panahon ni President Joseph Estrada, naglabas siya ng executive order. At yung executive order na yon, pinapayagan ng Bureau of Immigration mag-convert ng tourist visas to student visas. Hindi pala batas. Executive order. Executive order. So, ang gagawin lang ni BBM, President BBM,
tablahin yung executive order na yun. Di ba ganun lang? Amend it or completely, redo it. Medyo diplomatic pa to si Barbers. Hindi. This particular power can be abused. And can be used by unscrupulous personnel. Sinong personnel? Sa BI, Kasi sila for monetary gain. Hindi maganda track record ng BI. Pagdating dyan di ba? Yung pastillas. Medyo. Kaya may yan. Kaya kailangan talaga ng high level. Yan ang sinasabi. Kaya high level high level na niya ngayon. Hindi ba pwede ibalik lang lahat ang visa sa DFA? Paano yung mga legitimate estudyante? Patay naman yun. Dati naman sa DFA sila Panahon lang ni Erap ginawang BI. Yung listahan, ayusin. But alam mo yung tungkol dyan sa visa issuances is another issue. Okay. Sa totoo lang. Sino ba talaga? Kasi dati during the time of president, or any president for that matter, ngayon nagkahintuan lang yan There was visa upon arrival. Noon. Meron. Ano yan? Hindi lang PRRD yan. Panahon pa ng kopong-kopong, meron visa because nga of the tourism issue. Nga gusto natin, makaraming tourists, etc. Huwag ka nang pumunta kung saan-saan. Basta pumasok ka dito, bibigyan ka namin ng visa. Mayroon protocol din yun. Ngayon, nahinto yan. Ano na ngayon ang sitwasyon? Yan ang... limited to 100 visas per day. Chinese yun. Chinese. Yung iba, kasi yung mga iba, walang visa Walang mga visa yun. Dumarating dito. May mga visa-free arrangements tayo ASEAN, sigurado yan. Sigurado yan. ASEAN countries. So, yun, no need for visa upon arrival. Yeah. Wala ka talagang visa. Ngayon, yun ang dapat na isang issue dito. At sino-sino ang mga pwede magbigay ng visa aside from DFA? Ano pa yan? Hindi, yung visa upon arrival ba noon, DFA din yun, nakatao sa mga airport. Hindi. BID yun. BI na nagbibigay? Di ba nga yung pastillas? Pastillas. Hindi, iba yung pastillas. Kasama yun. Visa upon... Yung pastillas, naglalakad yung passport mag-isa. Labas-pasok yung passport, yung tao... Nandito. Nando sa, nagpapasarap sa... Ito nga. So, lumalabas, lumabas ng Pilipinas yung tao, tapos bumalik lang. Hindi, dalawang klase yun. Meron face-to-face. Yan. At saka meron naglalakad. Mas mahal ba yung naglalakad? Ay, mas mahal. Mas mahal yung naglalakad na... Isipin mo, naglalakad ng passport. Mas mahal yun kesa sa face-to-face. Ito yung face-to-face. Kaya ang dami talagang dyan tungkol sa visa na yan. Yung entry natin dito, very loose. Di ba sinasabi nga nila yan? Anybody can come in wala nga, di ba terrorist? Dito nga lang Hindi ba, yung may problema sa Europe, yung racket, yung scam. Ang dami, yung scam, billion. Yes. Pinalabas niya na nagpunta siya sa Pilipinas. Yun. So, na nasa Pilipinas siya nung nangyayari yung mga gulo na yun. In other words, he was not part of that particular. Paano niyang na-access yung database ng BI para malagay doon na... Tinatakan siya. Hindi, maski yung report ng BI, nandun siya. Antindi ng ginawa. But he was never here. He was never here nor there. Pero doon sa record ng BI, he was here. Ito, pinakita ko, yan, Kung ma-access yung record mismo ng Bureau of Immigration, yung kaso ni Hubert Webb. Yeah, another issue. Ganyan, Bureau of Immigration din. Nakalabas siya, may kaso siya, may tatak daw yung passport and everything. Kompleto yun. Pero nakikita siya dito sa Paranaque. So, may mga ganyan na mga issue. May nagtitistigo, nakita siya sa Paranaque nung panahon under the Bureau of Immigration na record, wala daw siya rito. Nag-testify pa yung State Department. Tungkol doon. He was there. Na nasa US daw siya. Nasa US, nakuha ng picture, nasa snow, something like that. Yun ang mga... Kaya, ay nako, ang daming hiwaga dyan.
Okay, yan Pero po. kiniklaim naman nila, binabangga to yung influx ng Chinese visas dun sa, at least that area sa Cagayan, dahil nga sa EDCA, Naval Base, sa Santa Ana Town. Ayan. At, And that's so easy to say. Oo. Okay? Maraming Chinese doon, therefore, may kinalaman sa EDCA. mga Trojan horse yan. At, But that's speculation, pure speculation. Kailangan po malaman, maimbestiga yan. Yan ang problema natin dito, ang dami spekulasyon. Matik nga yung hearing ni Bato eh. may quote eh. Yung hearing ni Bato, puro speculation. Si Cagayan Rep Joseph Lara nagsabi. No, he's also speculating. You mean kung siya ang representative ng Cagayan eh. Ano sabi he's not capable of... Sabi nga niya, dahil sa EDCA nga daw yan. Ay, speculation. speculation yun. Pero what is the fact Kinutuloy is siya. the issuance of visas. Oh, 24,000 of which 16,000 Chinese. Yan sinasabi niya. Now, where are these now? Where are these people? At bakit student? At saka, anong student yun? So there must be some others who came in other than being students. Dahil talaga naman libo-libo nagtatrabaho sa Pogo noon. Marami. At napadpad na sila sa Yung Cagayan kasi- napadpad sila sa Tarlac, sa Sesa eh. Pampan. Yang Cagayan po, yan ang birthplace ng Pogo. Okay? Diyan sa CESA. Yang CESA, Cagayan Economic Zone Authority. Yan ang birthplace ng Pogo. Ang unang lisensya ng Pogo ay dapat limited doon sa loob ng economic zone. Ang nagbigay niyan, CESA. At that time. By some miracle, Nasa RCBC. nailabas. RCBC Tower. By some miracle. RCBC Tower. Doon na. Meron master... Pag may pagkakakitaan talaga. Tapos napunta yan ng Clark. Oh, Yan ang naging issue naman nung panahon ni President Duterte with Secretary Aguirre. yung Jaklam. Jaklam. Kasi illegal daw yung mga... Dami daw nila doon. 1,500. Illegal yung mga personnel doon. No? Walang visa. Walang visa lahat. Wala silang... Mga Pogo po yun. Yung Pogo, hindi lang ngayon yan. Hindi lang. Matagal na yan. Matagal na yan. Okay. And that has always been an issue. So kung pupunta ka rito as tourist at tapos mag-convert ka sa student visa, anong purpose mo? Para sa akin, malamang. Ito bang figure na sinasabi nila, 16,000, 2023? Ano yung figure noong 2022? Yeah. Ba't di nyo sabihin? 21. 21, 20, yan. Panahon ni Pinoy. Ba't ilan di nyo yun? sabihin yung figure? Dapat may historical tayo. Oo. Hindi mo pwede sabihin noong 2023, 16,000 na nabigyan ng student visa. Noon, ilan? Yan. Tsaka yung student visa, nire-renew po yan. Oo. Okay. Hindi yan yung To mga... gain a real perspective, kailangan tignan mo May yung historical figure, yung trend. Huwag yung... Bakit? Biglang-bigla na lang ba, 16,000? Oo. Baka mamaya... Baka gumising ka na lang, tapos nag-issue ka ng 16,000, ganun ba? Hindi ganun. Baka mamaya yung mga nangyari noong 2019 or whatever or 2016, whatever it is. Kailan yung Pogo? Tagal na nung Pogo. Tagal na yan. Panahon pa ni GMA. Oo. Di ba? Baka yung mga nag-i-issue ngayon ng conversion dyan sa mismong mga yan. Mga Pogo. Pogo, may negosyo na sila. Baka empleyado na ninyo yung Baka social sa Pogo yan. Di ba? Yung mga nag-aayos. In other words, bigyan natin to ng... Bakit EDCA naman yun? Yung EDCA, sabi ni Ni Congressman Lara. Yan din ang sinasabi ng kaibigan natin. Alam mo nyo yung pagkakakitaan, gagawa ng paraan. Oo. Nasilip yung student visa ng BI. Ito na. Ito na. Ba't kailangan pa natin ng employment visa? working visa. Pahirap pa Working visa? Ano ko? Tagal noon. Oo, ito conversion lang to. Ito, student eh. Magkano lang yun? Pumasok ka na dito, tourist. Okay? So, kailangan ng high-level meeting ngayon. Baka kailangan kausapin din yung mga... Sino ba kausapin? National Security Council? National Security Council, paborito ni Parin Joel yan. Ano pa? CHED, siyempre. GFA. DFA, siyempre. Siyempre. Kasama Okay. yan. DOJ. Bakit? DOJ. Hindi. Under ng DOJ ang BI. Oo. Para mawala. And then, NICA.
Kasama yun. Intelligence. Intelligence. At saka, Ang US si Colonel Powell. Ayan. Importante yan. Yeah, Si Colonel Powell. Si Powell. Si Powell mismo. kailangan makausap. Kailan makausap natin yan? EDCA na to eh. Oo. Kilala. Huwag bigyan ng pagkakataon yun. He will jump into the fray. Meron din siyang study. Sino si Powell? Powell, taga sa Sea Light. Teka, sino ba yung Powell na yan? Ayan. Apparently, ex-Air Force ngayon. US Air Force. Oo, tapos medyo may CIA connections na. Tapos may funding siya. Contractor ng CIA. Siya nagbibigay ng mga retrato. Military Industrial Complex. Basta meron siya mga retrato. Oh. At saka lagi siyang nababanner. Bilib ako, may pondo tong hinayupak na to eh. Yun talagang the biggest Chinese flotilla is going to block your way. Ingat kayo dyan. Ano bakit isang foreigner ang inaasahan natin magbigay ng intel? Siya magbibigay ng mga photo. Anong ginagawa nila, Gibo? Yan. Kawawa naman si NSC. Kung tatuusin mo yun si Powell, kung totoo yung sinasabi si Ray niya, Powell. ito na, blocking force. Blocking force, ayan na sila. Ito na, kawawa naman si na Father Ed de la Torre. Sila ito eh. Yung atin ito. Yung atin to, pupunta ron. Pag kayo na water cannon dyan, sabi ko sa inyo. Tapos baka may lumaban kayo, hindi lang water cannon na iba to sa inyo. Meanwhile, ito si Ray Powell naman, para bang nag-udyok. Diba, he is a self-styled, Taiwan expert Chinese at yung geopolitics. May pagkaano pala. This part of the world, kabisado niya. Sea Light, yan ang pangalan ng kanya. Ano ba siya sa consultant? Consultant. Kaya pala sulsultan. Yan, nagsusulsol. Taga-sulsol. Hindi lang consultant, sulsultant pa. Itong, alam mo yung tungkol dito sa visa na ito, nagiging malaking issue na talaga ito. Kailangan pag-aralan ng mabuti. Otherwise, we will all go to all kinds of speculation, etc. We will not be able to solve the problem. Kasi sinasabi natin, nagiging security issue, hindi naman siguro security issue. Baka yun na nga, walang ebidensya security issue. Malamang ito nga yung Pogo at Oo nga. Hindi, but ang problema nga niyan, pati yung Pogo nasasali doon. It will affect our program of inviting students to the Philippines. Sabagay. From various countries. Kasi marami naman yun. It has become a program. Apektado yung legitimate students talaga na hindi lang Chinese. Hindi lang Chinese. Yung, marami rito, Middle East. Maraming Middle East. Nag-aaral dyan. Mga Thai. Nag-aaral din dito. Diyan sa CEU, yung kanilang College of Dentistry, marami doon. Yan dati na yan. Mga talagang legitimate students. I really had no idea yung mga Chinese pala na doon sa North. Hindi nga Pogo yun. Malamang. It's easier to get, to convert from tourist to student visa than to get a working permit dito sa atin. Mga top engineers na nga, PhD and everything. Okay? Nagtatrabaho po dito sa mga matataas, mga importanteng posisyon sa mga kumpanya dito. Hindi nga ma-issue ng working visa eh. Ang gagawin, uuwi muna doon sa Hong Kong o pupunta na Singapore, tapos babalik dito at i-issue ulit ng tourist visa. Kung ikaw Pogo, nagmamadali ka dahil kating-kating na sa sugal yung mga kliyente mo doon. Gagawa ka ng paraan. So, more likely than not, there's no other explanation kasi, pare. Yung sasabihin mo, EDCA. Wala. Ibig mo sabihin, noon walang students dito? Hindi, tsaka ganyang kalalaki. Thousands Libo eh. 16,000 Chinese students. Tapos ginagawa tayo ngayon na kailangan matakot tayo. Meron ng Chinese invasion. Yun. Anong klaseng propaganda yan po? Yung tatay ng mayor ay Communist Party, high official. Okay, ganun ba? Mayor ng Bamba. Hindi, si Risa naman yun eh. Si Risa. Si Risa, Model. Hepe pala ng mataas ang posisyon sa Communist Party. Sa CPP. Sa CPP. Meron ba siya katibayan doon? Wala. Sa Marites lang. Marites din. Marites din. Ang daming marites no?
Morales, Marites. Bato. Bato, Marites. Riester. Itong mga economists sa rice tarification law. Hindi lang Marites yung mga yon, pare. Credentialed. Credentialed Marites yan. Ang problema natin, we are not solving our problem. Hindi natin Our basic- natutumbok. Makinig kayo kay Jojo ko. Yun eh. Oo. Maliwanag yung sinasabi niya eh. Bawasan natin yung cost ng inputs. Tapos switch tayo sa hybrid. Okay? 9:32 ng umaga, Aliw Channel 23 at DWIC 882. Karambola sa DWIZ. Karambola. Balik tayo, karambola sa Aliw Channel 23 at DWIZ 882. May 14, 2024. Kasama natin Joel Lacsamana. Ako si Conrad Banal. Si paring Jonathan De La Cruz. Po ay magpupunta raw sa... Tamba, dyan mag-a-apply daw ng student student visa. sa nadali na rin siya. Okay. Another landslide. Pero hindi po ito talagang landslide. Sa isang mining town. Diyan sa Surigao naman. Oo. Ito po ay sa Surigao del Norte. Sa Mainit. Bayan ng Mainit. Diyan sa Surigao del Norte. Nung weekend, bumigay po yung kumbaga, kung saan iniimbak, yung tailings ng mining, gold mining operations dyan. Ang pangalan ng kumpanya ay Greenstone Resources. Okay? Nung bumigay yung, yung tailings po kasi mga, liquid. Oo. Yung process to extract gold from the ore, gumagamit po yan ng liquid. Water combined with some other chemicals. Tapos yung matapos gumamit yun noon, mapupunta sa isang lugar yung parang pond. Yung pond na yung bumigay, so siyempre liquid yun. Liquid yun. Nagkaroon ng mudslide. At wala naman nasaktan. Mabuti na lang, walang nasaktan na Pero mga 55 families daw po ang kailangan malikas. Ang paliwanag ng mining company, itong Greenstone Resources Corporation, Resources. GRC. Nagkaroon daw ng mga earthquake doon sa kanila. Kamakailan. Magnitude 4. Mga 2.5 hours before the landslide. Pagkatapos, magkaroon daw ng mga torrential rains ng mga ilang buwan ng nakaraan. Wow, grabe palusot naman. Hindi, ito ang problema natin dyan eh. Pirming niya na lang lagi ang dahilan ng mga mining companies para makatakas sa responsibilidad kapag nagkakaroon ng ganyang Force of nature. Tapos nakakawala sila. They just get a slap on the wrists, di ba? Tapos ang kanilang sinisisi, mataas ang seismic activity dito kasi sa Pilipinas. Saka umuulan. Sensya na po. Di wag kayo magmina. Di ba? Ibang... Pero ganito po ang kwento raw. Yung kung saan nila nilagay ang kanilang storage ng tailings. Tailings ang tawag dyan eh. Yung ginamit mo na liquid, na tubig. Iniimbak yan sa isang pond. Yung kung saan nila pinatayo yan, lumang-luma na po yan, 1990s. Okay? May 3 kumpanya na ang pinaglipat-lipatan yan. Oo. At yun pa rin yung ginagawa nila. Ang aking tanong ganito pare, asan ang DENR to inspect? Di po ba dapat may standard dyan? Sinasabi ng paboritong cabinet secretary ni paring Joel na best practices. Okay? Yan po mga minahan. Okay? Kailangan talagang binibisita yan at tinitignan kung ano kanilang ginagawa. Kailangan merong stricter na environmental regulations at strong enforcement mechanism. Nagpadala daw po agad ng team ng Mines and Geosciences Bureau dyan para makita bakit bumigay
yung pond, no? Bakit daw bumigay? Anong sanhi? Ang sanhi po niyan, kapabayaan sigurado. Di ba? Kahit ano sabihin mo lakas ng lindol, dapat yung inyong mga ganyan sensitive facility sa mine can withstand. Intensity 4 lang pala, tapos na kayo eh. Di ba? Can withstand. Mabuti dito, walang nadali rito. Eh sinasabi nila, the big one is coming. Eh di pag the big one is coming, lahat yan patay na. Pebrero lang may nangyari dyan sa Davao, di ba? Yun eh. Another landslide po. Landslide din. February 6. Diyan sa Mindanao. Eh yun, mahigit 100 ang namatay. Nalibing. Kasi may bumigay daw. Meron pa doon yung di ba, yung bus. Oo, yung bus na sinasakyan ng mga workers. Hindi na pinag-uusapan ngayon yan, pare. Ang nasabi noon, no build zone. Yung area na yon. Okay, merong no build zone na reglamento doon sa area, pero natayuan pa din ng kalsada. Ano na nangyari doon sa investigasyon na yon? Wala. Tapos Pebrero pa yun. Ito na naman tayo. Ito na naman, investigasyon na naman na, intensified monitoring. Working closely with Greenstone Resources. Ay, press release na yan. Sa totoo lang. Sa totoo lang. Ang DNR daw po working closely with Greenstone Resources. Hindi, reactive sila. Pati si Mostrabel, retrato na lang ang nakita ko sa kanya, file photo. Kailangan daw ma-ensure ang safety and well-being of the residents. Look, alam mo sa mga ganito, whether pagmimina, ako may experience ako to dahil nagtrabaho ko sa semento. Ang cement plant pare, doon din sa mga... Mining din yan. Mining din yan eh. Dapat itong mga ganito, to prevent it, may stricter environmental regulations talaga. Yung DNR. At saka po, ini-inspeksyon. Pangalawa, yung mga kumpanya mismo, dapat priority nyo talaga yung safety and environment protection. So, entire mining life cycle, pare, from exploration to closure. Yes. Yung conclusion na sinasabi ni Paring Joel, pag natapos na kayo magmina, hindi pwede iiwanan nyo lang doon. Tapos, pangatlo... Ayusin nyo pa din yun para maging environment. Tapos, ito pangatlo, guys. Hindi pinag-uusapan natin yung nangyari sa Davao, yung nahulog na bus, pare. Tapos tinuro, may no build zone dyan, ang titigas ng ulo nila. Hindi po. Yan pumapasok. Ang mga mining companies, meron sila dapat yung engagement sa local communities para ma-explore ano yung mga problema, ano yung mga danger, and right there yung mula sa community rin, nakikinig kayo doon, makakagawa kayo ng mga solusyon. By the way, dito sa nangyari, di ba mahilig ituro yung seismic activity, mahilig kasing maglindol. Gaya niyan, ang DNR dapat, ito maganda yung isang study na nabasa ko, yung dapat meron silang yung kinocompile yung registry ng mga potential brownfields. Ito yung land, tsaka bluefields water, tsaka sino ang mga taong in charge para magbantay dito sa mga to, yung monitoring evaluation. Hindi natin, kung merong ganyan, hindi mangyayari to dahil agad-agad makikita, may danger dito sa tubigan dito. Yung sinabi mo, yung kung saan nilalagay yung tailings, ayan. Yung pond. Tapos yung lupa, yung kung gumuguho ba yan. Ito pinag-aaralan yan. Pinanood na lang nila di ba? Hindi, tsaka luma na pala yung mga structure Diba? 1990s pa, di ilang taon na yun. Siguro right now, i-map out talaga lahat ng mga... Kasi ang dami natin yan, tapos nililindol nga tayo. Ano yung mga brownfield at bluefield sites? Diyan sana, Secretary, di ba? Siya mismo nagsabi, infrastructure failure daw ang nangyari rito. Hindi pwedeng magtuturo tayong ganyan. Alam mo na palang infrastructure failure, anong gagawin natin? Ang big sabihin po, bumigay yung infrastructure, yung pond, bumigay. Kaya daw nangyari yan. Precisely. But this is very dangerous. Is it not preventable? Ang sinisisi, torrential rains daw. Tagal-tagal na nga El Nino Torrential rains pa ngayon ang sinisisi nyo. Nagkatuyuan na nga yung mga lupain Tapos, intensity 4, bumigay yung structure nyo na very dangerous. Nandyan yung tailings. Okay?
Ganyan na nangyari sa Marinduque rin. Ganun din. Yung biggest, Sa disaster. Felix, ganun Felix, din. ganun Felix. din. Yan lagi ang nangyayari po. Okay? Landslide. Sa totoo lang, mahirap talaga yung negosyong yan dahil antindi ng mga risk. Dahil naguhukay ka eh. Tapos linduli na nga. Lumuluwag yung lupa. Lumuluwag yung lupa. Tapos tag-ulan, bumugo. All the more so na dapat talagang stricto sa pag-monitor ng DNR at stricto mga kumpanya paglagay ng mga sistema para maiwasan yan. Eto po, dito sinabi ni Secretary Loizaga, yan daw nangyari na yan, napakita lang talaga na kailangan na ng monitoring. Ba't ngayon mo lang naisip yung Secretary? Diyos ko naman. Ibig mo sabihin, hindi tayo nagmamonitor? Hindi tayo nagmamonitor kung gano'n. Ng mga mining, no? It is much too big for us. Urgently needed na yan. We need mali din ata yung PR nito. Bakit gano'n na sinabi? So, kayo ang in charge dyan eh. In charge, mali. Oo. Samantalang yan lang ang pag-asa natin maka-asenso kasi wala tayong langis. Oo. Okay? We're not blessed. Here's the thing. Yung minerals dyan tayo babawi. Pero kung ganito nangyayari, and here's the supreme traumatized ang taong bayan. And here's the supreme irony, Conrad, di ba? Just last week lang, nagkaroon sila ng major conference dyan. Si kaibigan natin si Mike Toledo pa nga, yung siya yung cheer-rally. Cheerleader. Hindi, may mataas ang katungkulan niya dun sa Mining Chamber of Commerce. And they presented all sorts of glowing na mga reports about sustainable mining. Ito ang future ng Pilipinas. Ito ang kailangan gawin natin, magkaroon ng processing para yung ating i-export ay may... Kaya pala hindi masyadong pinatulan ng news report itong nangyaring ito. Nilibing. Medyo. Hindi, narinig mo ba na hindi masyadong pinatulan? Dapat yan, kahit na walang namatay, dapat yan naka-front page, bro, sa totoo lang. Kasi ayan na naman tayo eh. Nag-aantay na naman tayo. Ayun nangyari doon sa Davao. Yung kalsada, bumigay. No-build zone pala yun. Tapos tumahimik na lamang bigla, hindi na nagsasalita at wala na nangyari doon. Nananaginip ka agad tayo sa visionary sustainable mining nandito pa lang tayo sa natin we're trying to promote. Okay yun. Safe mining. Paano po natin mararating yun? Dahil sa totoo lang, yung minerals na nandito sa ilalim ng lupa ng Pilipinas, napakahalaga yan para tayo ay maahon sa kahirapan. Yan ang liligtas sa atin kung sakasakali. So, kailangan po magamit natin yan. Hindi naman pwede yung absolutely no mining. Ay, kalukuhan naman yun, yung mga nagrarally dyan. Hindi nila... So, ayaw mong gumamit ng telepono, ayaw mong gumamit ng kung TV, absolutely ng no kotse, mining na dito sa atin, pack up na tayo. Uwi na tayo. Meron tayo niyan eh. Yan ang blessing natin eh. Sa Indonesia, how do they do it? Di ba yung mining industry na doon, ang strict laki, no? Sila. Very strict sila, pero even Malaysia. Malaysia, malakas ang tin. It's a tin. Hindi ka nakakarinig ng mga ganyang aksidente ron. So it's a matter of supervision and monitoring. Meron po dating, hanggang ngayon, ginagawa yan. Ang mga minahan, merong ISO. Alam mo yung ISO? Yeah. Yung International Standard Organization. Yan po, nagbibigay yan ng ISO, iba-ibang level. Yung mga mining companies ba natin dito, may ISO? Look, itong interesting, Conrad, some of these mines na nagkaka-aksidente are some of the biggest mines na responsible sa ibang lugar, gaya ng Placer Dome, ng mga... Pero pagdating dito somehow yung standards, may ISO yung mga yan, pero ang ISO, tuloy-tuloy yan. Pero hindi, ang ISO sa particular mine site, hindi doon sa parent company. Hindi sa parent company. So dito, ang DNR po, dapat even more strict than the ISO. Tama. I-erase mo talaga yung bar. Hindi pwedeng ISO. Kailangan mas stricta sa ISO. So, ngayon po, iniimbestigahan na raw nila. Sana,
Iniimbestigahan na raw ng DNR, yan ang bagong press release nila. Mapping sila unang-una para alam kagad na saan yung mga danger. Oo. Kasi pare, buhay ng tao yan. Ang investigasyon daw po nila, iiksamihin nila. Ano daw ang dahilan? Nako. Nandun pa tayo sa... Yun nangyari dun sa noong Pebrero. Na-examine nyo na ba? Na-examine na ba? Nasaan ang resulta nun? Di ba? Dapat yun di ba? Come clean si Secretary. Ito na, ang pag-aralan namin, ito findings namin, ito ang gagawin namin. Sino ba may-ari nito GRC? Green, Green, di ba? Resources. Oo. GRC. Ang may-ari po nito, TVI Resources Development. Sino ba yung TBI? Dati na yan, bro. If I'm not mistaken, Canada yata yan. Canadian, Naku, kilala ko yung dating PR nito, pero ewan ko, retired na yata eh. Ng TBI? Oo. Dating taga San Miguel. Hindi tayo magtataka kung bakit umaayaw yung mga ibang lugar sa mining. Di ba? Oo. Bakit? Ang malaking argument dyan, pare. Kasi dati nagagalit sila sa mining, dahil because of the irresponsible mining. Di ba nga si Gina Lopez, dating secretary ng DNR? So, ang gusto na lang nila, absolute ban. Kasi, paano mong bibigyan ng responsibilidad yung mga mining companies na umiiwas sa gastos? Yun ang problema. So, kailangan po ma-resolve yan. Kundi, Oo. Hindi, gaya yung mga gaya niyan, TVI o Placer Dome, hindi sila maging ganun ka-stricto dito dahil pwede naman palang hindi na i-community siyang ini-engage, yung DNR na lang. DNR na lang? Oo. Bakit? At least baka sakaling maka-shortcut, di ba? Hindi na kailangan sundin yung ganun ka-stringent na environmental protection o ecosystem workout, okay. di ba? So, ito po panghuli. Sana wag ma-dribble ang ball dyan. Dapat magkaroon ng result, ng actual findings, tapos ma-report. Kamukha yung landslide noon na 100 ang namatay. Dahil bumigay yung kalsada. Meron palang no-build zone doon. Paano nagkaroon ng mga bahay doon? Paano nagkaroon ng kalsada roon? No-build zone. Ay, ako gusto kong balikan doon yun. Kung naayos ba, na-implement ba nila yung no-build zone mula nung nangyari yun? Baka maya-maya, nandun pa rin yung mga bahay. Dapat nilikas na yung mga tao ron. Dapat nilikas na mga tao ron. Di patanong natin. Research natin yan, walang problema. Sa susunod na Kahapon ho, ang sabi ng NGCP, National Grid Corporation, yellow alert na naman ang buong Luzon at saka Visayas. Teka, akala ko babanggitin mo, may malaking ad sila na they've finished producing yung facility para makadalo yung 4,000 plus megawatts. Grid, grid? Grid. Connecting nila. Tapos may susunod na 7,000 megawatts pa na up ahead. Kala ko yun ang babanggitin mo, binigyan. Hindi, nag-warning po sila. Pero warning pala yan. Nag-yellow alert na naman. So, ibig sabihin, walang contingency. Yan po yung reserve. Okay? Kasi daw po, merong mga 20 planta ang hindi gumagana, force outage. Naku. May mga ancillary naman, di ba? Ano mga planta to? Mga, as usual, luma. 20 raw po Dami naman yan. So mahigit 2,000 megawatts ang nawala sa grid. Ay, itong mga planta na to, 5 daw dyan, mula pa nung 1 taon, hindi na tumatakbo. Pero bakit kasama pa sa capacity? Oo. Hindi na pala tumatakbo Langya naman itong Department of Energy natin. Ba't binibilang nyo pa yung 1 taon na pala hindi tumatakbo? At meron daw pong 5, magmula pa nung Enero, hindi na tumatakbo. Maganda ang tunog pare pag mataas maraming capacity. Capacity. At mga 10, magmula pa nung Abril, hindi na tumatakbo. Okay? Diyos ko. Sabi po ng Department of Energy, dahil daw sa heat, dahil daw sa El Nino, kaya tuloy-tuloy yung yellow alert at red alert. Hindi namin kailangan yung yellow and red alert.
Hindi namin kailangan ng warning, Department of Energy. Kailangan namin kuryente. Alam mo dito sa Wawarningan mo nga kami na mawawalan ng kuryente. Anong magagawa namin? Warning lang. Pilipinas talaga yun. Landslide, ituturo. Landslide, torrential rain, earthquake. Dito naman, heat, mainit. Mainit. Meron laging dahilan. Yun din, agriculture yun eh. Ganun din. Dati climate change. Dati climate change naman. Ngayon, El Nino naman. Importation. Dahil sobrang init daw po, Ito naman, mainit talaga. kaya tumaas ang demand for electricity. Kaya nagkaroon ng kulang sa kuryente. Kaya kailangan na natin gamitin yung diesel ng Aboitiz. Auxiliary. Kahit sobrang mahal. Yan. The best. Di ba? Ang ERC, ganyan din ang sinasabi ngayon. May problema, sisisihin mo weather. Maganda naman ang connection kasi ng ERC at Aboitiz. Maganda ang kanilang pag-uusap. May relationship. May relationships. Okay. Sa ngalan po ni Jonathan De La Cruz, Joel Lacsamana, ako si Conrad Banal. Ito ang Karambola sa Aliw, Channel 23 at DWIZ 882. Nandito na! Yan na po. Ronda Pilipinas! Presko. Preskong-presko. Ito, masarap ang sardinas na nanggagaling dito. Ang award-winning broadcast journalist, Dennis Antenor Jr. Oh! Karambola. Karambola. Tuwing umaga. Sumainyo ang programang Karambola sa DWIZ. Hanggang sa muli, tayo'y magbabalik upang ihatid ang bakal sa iba't ibang mga issue dito pa rin sa programang Karambola sa DWIZ.